Sikat niyang sinabi, "I have been raped in the election." Ang pangyayaring ito ay isa sa pinakamalaking kontrobersya sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Ito ay isang masakit na pagkatalo para sa kanya, ngunit hindi ito huminto sa kanya. Noong 1995, tumakbo siya bilang senador at nanalo. Pumasok siya sa Senado ng Pilipinas, isang lugar na kilala bilang tahanan ng mga matatanda at makapangyarihang politiko. Ginamit niya ang kanyang malalim na kaalaman sa batas upang questionin ang mga panukalang bas at patakaran. Hindi siya natatakot makipagtalo sa kanyang mga kasamahan. Kilala siya sa kanyang matitinding talumpati. Sa kanyang mahabang karera sa Senado, naglingkod siya ng 3 termino. Siya ay isa sa mga pinakamaproduktibong senador. Naging hukom din siya sa International Criminal Court, isang patunay sa kanyang international na reputasyon. Ang kanyang karera sa politika ay hinubog sa apoy ng kontrobersya at labanan na ginawa siyang isang hindi mapigilang puwersa sa politika ng Pilipinas. Ang pinakasikat na papel ni Miriam Defensor Santiago ay bilang isang mandirigma laban sa korupsyon. Nakuha niya ang palayaw na Dragon Lady dahil siya ay alam mo na, matapang at hindi natatakot harapin ang makapangyarihang tao. Naniniwala siya na ang korupsyon ang pinakamalaking cancer sa Pilipinas at inilaan niya ang kanyang buhay sa paglaban dito. Ginamit niya ang kanyang posisyon sa Senado bilang isang plataporma upang ilantad ang mga anomalya at questionin ang mga opisyal. Kapag nakatakdang magtanong si Miriam sa isang pagdinig sa Senado, alam ng lahat na ito ay magiging isang nakakagulat na pangyayari. Manginig ang mga opisyal ng gobyerno, alam nilang kailangan nilang harapin ang kanyang matalas na isip at, sa totoo lang, ang kanyang mas matalas na dila. Isa sa kanyang pinakasikat na laban ay sa panahon ng impeachment trial ng isang nakaupong pangulo. Ang kanyang mga talumpati sa panahon ng paglilitis ay maalamat. Ipinaliwanag niya ang komplikadong legal na ideya sa paraan na naiintindihan ng ordinaryong tao. Isa pang pangunahing bahagi ng kanyang krusada laban sa korupsyon ay ang pambansang budget. Taon-taon, maingat niyang pag-aaralan ang iminungkahing budget, na parang libu-libong pahina ang haba. Hahanapin niya ang pork barrel, na isang termino para sa mga pondo na ginagamit ng mga politiko para sa kanilang personal na proyekto. Sikat niyang tinawag ang kanyang mga kasamahan na pinaniniwalaan niyang nagmamalabis sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang kanyang laban-laban sa korupsyon ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Naghain siya ng maraming kaso laban sa mga opisyal na pinaniniwalaan niyang tiwali.